Yo, sa mga ka-Office Light and Sound. So, for today's video is sasagutin natin yung mga katanungan. Nag-post kasi ako kahapon kung ano yung magandang i-content natin. Ayun, bumaha yung mga request nila. Okay, so sasagutin natin yung isa-isa, but yung sasagutin lang natin is yung kaya nating sagutin ngayon. Except for the yung mga request nila na sound check, ganun. So, hindi tayo makapag-sound check ngayon kasi gabi na, no? So, yung mga katanungan lang dito na pinili ko na pwede nating pag-usapan ngayon. So, we have 2, 4, kahit 5 lang. Ayan. Okay, so start na tayo para hindi tayo humaba, guys, para yung video natin is short lang, kahit na mga 5 minutes lang. Dito So, yan. start tayo kay Sir Jumil. Ayan, yung spelling niya, Jumil. So, Jumil or Humil Ingente. Ayan, so yung question niya dito is, Sir, paano po ang 4 separate speaker connection sa dalawang channel na amplifier? Ayan, so ang tinutukoy niya siguro dito, guys, is yung 4 ohms load ko. Kasi para nakikita niya yung setup ko sa band setup ko, 4 yung speaker, tapos isang amplifier lang. So, Sir Jumel, ang ginagawa ko, bali, dalawang speaker sa left at saka dalawang speaker din sa right. Ayan. So, ang ginagawa ko, parallel connection sa dalawa. So, 8 ohms at 8 ohms, nagiging 4 ohms yun. Yung para sa left channel. Ayan. Kunwari, ito yung front of house ko, sir. Si A5. So, sa left channel ito, dalawang speaker ang nag-drive. Then, sa kabila din, dalawang speaker din yung nag-drive. Tapos yung setting ko sa likod is naka-stereo lang. Okay? Tapos parallel connection. So yung 8 ohms plus 8 ohms, pag parallel yon, nagiging 4 ohms yun. So nagiging 4 ohms load per channel. Ayan. So yun lang yung ginagawa ko sa connection ko, sir, no? Okay. So I hope nasagot natin sa ang iyong katanungan, Sir Jumil Ingente. Ayan. So shout out sa iyo, sir. Okay, next is si Algen Literte. Ayan, so yung katanungan naman niya isa, eto, paano connection? Okay, yung connection, yung tinutukoy niya dito, mga kaibigan, no, mga ka-sounds, is yung about sa aking DI box. Ayan, DI box. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga beginner, yung DI box pala, isa ginagamit to sa mga instrument. So, dito sila magsaksak sa input. Ayan. Tapos, labas dito, naka-XLR na, papunta na sa iyong mixer. Ayan, so para mas maganda yung tunog, na mawawala yung mga unwanted noise. So yun, Sir Algen, ang connection ko lang dito is from instrument. Make sure, sir, kasi dalawang klase ito, passive and active. So ito is passive. So make sure na yung instrument na ikakabit mo dito is active. Okay, for example, electric guitar, tapos meron siyang gadget. So consider yan as active. Ayan. Or electric guitars. I mean, electric drums pala, yung electric drums. So, yung kakabit mo dito, eto passive kasi active na yun siya. So, acoustic guitar consider as a passive instrument. Ayan, according sa na-research din natin. So, dapat active DI box yung gagamitin natin. Okay? So, ito passive. So, from instrument, saksak siya dito, tusok siya dito ng PL jack kasi PL jack naman talaga kadalasan yung mga cables nila or cord nila, di ba? Tapos mag-out ka na dito ng XLR female, papunta na sa iyong mixer. Okay? So, ang epekto nun, mas malinis sa tunog at mawala yung mga unwanted noise. Wow! Okay? So, yun yung connection natin sa DI box. Instrument, DI box, out tayo ng XLR, papunta na sa ating mixer. Okay? Ayan. So, next is itong kay Holas Pataho. Ayan. So, tinatanong niya dito, mga kaibigan, mga price ng mga power amp mo and watts, idol. Ayan. Saan makakabili? Salamat po. Okay, so, as of now, ito lang yung mga power amp ko, sir. Dalawang CE5 at saka isang CE7. Ito lang yung power amp ko, Sir Holas, no? Ayan. So, etong power amp ko na CA5, itong nasa itaas is, dila-drive dito is 4 na D10. Ayan. Ito is para sa aking monitor speaker. And ito is para sa aking subwoofer. Okay? So, yung tanong mo dito is ilang watts to. So, CCA5, according sa kanyang, ang tawag nito sa specs niya, is 550 watts RMS per channel at 8 ohms. Okay? So, same lang sila, CA5. Ito naman si CA7 is mas mababa. 450 watts per channel at 8 ohms. So, yun.
And then, presyo nito, sir, is nasa mga, ngayon, I don't think, nabili ko kasi before is mga 7 plus lang. 7,000 plus. Itong si A5, nabili ko last year, 9 plus ata. Ayan, dito lang malapit sa amin sa electronics. Pero ito, nabili ko online. So, available to online. So, hanapin nyo lang talaga yung seller na si Ace. Ayan. So, I think nasa mga 8 plus na to. Dati kasi 7 plus lang to eh. So, medyo nagmahal tayo, no? Okay. So, yun. Sa online shop, lahat. Except itong sa A7 natin. Dito lang sa Davao City nabili. Malapit sa aming lugar. Okay. So, yun, Sir Holas. Thank you. Shout out sa'yo. Okay. So, next is si Lorenzo Bitonio. So, ito yung kumakanta ka, idol. Nako, Sir Lorenzo, parang tagilid tayo dyan. Hindi tayo singer. Hindi totoo At the yan. same time, baka makapiright tayo, no? But let's see. Siguro sa mga susunod na video, try natin. Putol-putulin na natin para iwas tayo copyright. And ayun, sound check tayo ng boses ko kahit na yung mga 2-3 kanta din. Putol-putulin na natin para mapagbigyan natin itong request mo na kakanta tayo. Okay, but I'm sure hindi nyo magugustuhan yung boses ko. Bola lang yan. Alright. Okay, and then last, itong si Hill T. Ayan, ito yung pangalan niya. Okay, sabi niya dito, next naman, idol, kung saan ka kumukuha ng power supply sa lahat ng gamit mo sa event at wire gauge na gamit mo. Ayan, so, kapag lang naman, Sir Hill, basic lang naman, yung 2 speaker lang, tapos 4 na ilaw, ganun. So, yung dinadala ko lang talaga is isang mixer, power controller, equalizer, then, isang amplifier, and isang wireless microphone. I mean, 2 siya, pero isang receiver lang. Ayan, so, pag basic. Pero pag full band setup na ako, ayan, medyo malaki-laki na yung kinakailangan natin na kuryente. So, direkta ako sa main talaga, supply ng kuryente natin, no? So, yung, nga pala, ito, meron ako ditong power distro. So, since yung power distro ko dito is 40 amperes, so, hahanap ako ng maybe 50 amperes na circuit breaker doon sa main supply and above, or 45 and above na circuit breaker. So, ito yung aking power distro, Sir Hill. Ayan, pakita ko na medyo malaki lang to. Ayan. So, ito, 40 amperes to, sir. And I don't know kung makita pa sa camera, no? Ito yun. 40 amperes. Then, nag-branch ako dito ng, kalimutan ko na, ito, 25 amperes, 16 amperes, 16 amperes, then 10 amperes. So, 4 lang yung branch natin. Then, 40 amperes yung ating main breaker natin. Tapos sa likod, ito na. So, ito na yung sa likod ko. So, from main supply natin, sir, no? From main supply, so, dito ko na kabit yon. Main supply, papunta dito sa aking main circuit breaker. And then, mag-out na ako dito. From here, papunta na sa aking AVR na 5 kVA. Ayun, na Highmark yung brand. Pero hindi siya sponsor. Pata Highmark, baka naman. Ayun, so, dito, papunta na to sa KVA. I mean, sa AVR natin na 5 kVA. So, siya na yung magsusupply dito sa lahat ng ating power amps. And mga processors and eto lahat. Pero, yung dito is para sa aking ilaw, and the rest is siguro mga other devices na need natin ng supply. Ayan. So far sa full band setup ko, 4 na D10, 2 D15, 2 D12, tapos 2 D18 na sub, then 8 ilaw, meron pang smoke machines. Ayan. So far, hindi pa naman tayo nagkakaproblema. Wala pa naman nag-trip off. Continuous yan hanggang 6 to 8 hours siguro. Wala akong naging problema. Marami nagsasabi na baka kulang yan kasi 40 amperes lang. Totoo naman, pero kinuwenta ko na yan bago ko ginamit, sir, no? Kinuwenta ko na yan lahat ng wattage. Kung kaya ba sa aking main breaker na 40 amperes. Ayan. So far, saktuhan lang naman. But a standard is 80% na yung gagamitin mo sa total maximum capacity. So, minsan umabot ako ng 90%, pero hindi naman siya kasi continuous, di ba? Na bagsakan talaga na gamit ng kuryente. Meron din naman pagkakataon na nagpapahinga, medyo solemn naman. So, no need na talaga, hindi tayo ma-worry na baka kukulangin o mag-trip off.
Kasi so far, for my 3 years na siguro ako nagpaparenta. Ayan. Tsaka mga ilang beses na din ako nagka-band setup. Wala pa naman din ako naging problema. Ayan. So, yun, Sir Hill. From main supply ako kapag medyo malakihang setup na. But for a basic setup lang, okay na ako sa outlet kahit mga 10 amperes lang. Okay na dyan. Okay na ako dyan. As long as na ikaw lang yung isa naka-top doon, wala nang iba. Baka may mag-charge or anything. So, make sure lang na ikaw lang yung mag-isa doon naka-top sa 10 amperes na yun. So, 10 times 220 volts is 2,200. So, hindi naman siguro isang amplifier lang. Ayan. So, pag basic lang, no need na talaga na mag-main supply ka. Ayan. So, Sir Hill, thank you so much sa iyong panonood at sa mga katanungan. I hope na yung mga the same question na sagot din natin, no, para sa mga the same question din. Okay. So, again, thank you so much sa inyong lahat. So, shoutout sa inyo, Sir Jumil Ingente. And then, Algen Literte. Ayan, shoutout sa iyo. Then, Holas Pataho. Ayan, Brenzo Bitonio. Alright. And then, si Sir Hill T. Ayan. So, thank you so much sa inyong panonood at suporta sa ating mga videos. Kahit na yung iba is wala namang kakwenta-kwenta. Bola lang yan. Yeah, thank you so much again. And till next content. Alright.